Ang dami yung gusto mag-interview. Ikaw lang yung Salamat. kinausap ko. Maraming gusto mag-interview sa akin that time. Ayoko na lang. Kasi Naging emotional si Matet de Leon sa kanyang live selling matapos siyang mabash tanang kamamatay lang na kanyang ina na si Nora Honor. I follow you, I watch you, and then all of a sudden, na-bad trip ako. ay, Na-trigger ba't ka talaga. na bad trip sa akin? Hindi na-trigger Charis. ako sa habang nagla-live ka, may nag-comment na, oh, bakit ka nalang nagbebenta ngayon, bla bla bla, kasi baka wala ka ng project. So talagang na-trigger talaga ako, tapos nga, naluha ka noon during that time. Can you Yes. tell us that moment? No, I was live selling. Oh. Bago ang tagumpay, may kwentong di mo alam, pera at buhay. Ito ang tunay na usapan. The views and opinions expressed by guests on Shake Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Shake Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Ngayon sa episode na ito, makakausap natin isang minamahal natin, pina-follow natin na artista at ang buong sambayanan ng Pilipinas, lalo na nung bata pa siya. Lumaki siya sa spotlight, anak siya ng isang pinakamamahal na aktres na pelikulang Pilipino. Pero sa kabila ng lahat, syempre, yung pressure, expectation, may sarili rin siyang kwento. Isa siyang anak, ina, artista, negosyante, at higit sa lahat, isang babae na hindi marunong sumuko sa pagsubok na buhay. Kaya wag na natin patagalin. Let us welcome no other than Miss Matet de Leon. Yes. Palakpakan! Matet, thank you so much. Salamat, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Oo, talagang ito lang I don't want to be offensive, no, pero pwede natin bang sabihin na bata pa ako, napapanood ko na siya. Nakakaloka. Hindi totoo yan. Parang teenager ka na nung pinanganak ako. Oo naman, oo naman. Na-kick out ako. Anong reason? Sa OB Montessori, taon-taon kasi kami nagsasummer. Medyo hindi kami natutukan. Pag uwi ko ng bahay, Barbie agad, nood agad ng Ang TV. So medyo walang nagga-guide sa amin that time. Kick out. Dalawa kami nung kapatid ko, si Kiko. Well, ito lang, mahirap ba na lumaki sa isang showbiz family? Medyo. Kasi hindi siya normal eh. Kumbaga, ang mami ko, hindi ko nakikita masyado. 'Di ba? Ang naka sa amin noon si Ricky Lee, si Tito Ricky, yung ating national artist, no. Oh. Kuya Ricky, baka pwedeng iwanan ko muna sa yung mga bata. Eto, may budget tayo. Ikaw muna bahala. Si Tito Ricky, araw-araw sa bahay namin, kasama yung mga estudyante niya, sila yung nagmamanig, titingin sa amin, nagbabantay. Si Mami nasa States. May tour siya, may tapos after wala na naman si Mami, tapos may pelikulang gagawin pag-uwi. So medyo walang hindi kami na-guide ng mabuti. Laging wala si Ermat. Si Ate Lot naman, may sariling pamilya. Yung kuya ko, syempre, nagbibinata that time. Si Kiko. Si Ian. Ian, bahala siya sa buhay niya, di ba? Mm. Tapos kami, naglalaro lang kami. Walang Walang guidance. Oo, yung mga helpers. Siyempre, kanya-kanyang break game yan that time. Hindi Doon na cellphone. sila, pero dami namin kasambahay, 6. Wow. Kanya-kanya sila. Iba natutulog, yung iba nandun sa kasama yung driver nung kapitbahay namin. Nagliligawan. So, wala masyadong So, meron din siyempre mga news na lumabas na umabot daw sa punto na medyo naghirap daw si mama mo. Na, Alam mo, Sir ano ba yun? Chinky, Ano ba yung kwentong yun? natin sa mga tao, total, nandito naman na tayo. Nila mami ko, kinakana nila na ang hirap, purita na, nanay ko. Alam niyo kung bakit? Sabihin ko dito na, ang mami ko kasi, parang pay before or pay after pagdating sa taping. Okay. Sir, mami ko, nakapila na, papapilahin na yung mga tao. Oh. Yung sweldo niya sa bag, bibigay niya yan sa staff. Bukod sa staff, binibigay niya yung pera niya sa staff. Hindi to 300, boss 2,000, 1,000, pinapapila niya mga tao. Cameraman, lahat. Yung mga bata, makita niya sa set, may mga batang nanunood. Papilahin niyo yan. Papilahin niyo, bibigay niya. Paano hindi mauubusan ng nanay ko? Itinutulong niya sa tao. Ang thinking ng mami ko, okay lang ako. Okay lang ako, wala. Pero sila meron. Paano mo nga anuhin yun? Pero di lumalabas yun, di alam ng tao yun. Ngayon, alam nyo na. Di ba? Sana
bago mapintasan yung nanay ko na mahirap, bago pintasan yung nanay ko na wala nang nangyari sa kanya, di man lang nakapag-invest, di man lang hindi ba? Tao muna, kaibigan niya muna, Pero paano yung, bago siya. di ba, mayroon siyang rolling in New Manila, yung mga properties. Yes. Ang lalaki ng mga value niya. More on siya eh. Before, isa rin yun, hindi kami palabili ng bahay. Oh. More on upa si Mami. Oh, no. Kasi may something si Mami na, ganito yan, boss, hindi ko na maayos yung bahay. Nananawa na ako sa itsura nung sala. Hanap ka na ng bago. May mga panahon na hindi pa na-unpack yung aming mga figurines niya, yung mga ni Mami. Lilipat na kami. May ganun, mabilis siya manawa sa yung vibe ng bahay niya, yung kwarto niya. Pati sa Green Hills? Lahat. Ano yan? Kumbaga, pag di niya na-trip, lilipat na kami. So in other words, wala rin nagturo sa kanya tungkol sa pera rin Siguro. Pero, sir, ito lang ko lang din, My mom, she was very generous. Oo. To the point Na mali na. na wala nang natitira. And kami namang mga anak, hindi kami para pagsabihan siya na, baka naman pwedeng ganito yung gawin natin. Baka pwedeng, hindi. But there was a time also, itong asawa ko, na she would ask us, anak, ano ba magandang negosyo? Ano bang, sir, bata lang ako di ba? Ano bang, hindi ko naman alam din na sasabihin ko sa nanay ko. Meron siyang interest din to do business. So, we said, Ma, ba't hindi kaya build and sell? Oo. Wala kami, gusto namin yun Wala naman kaming pera pang build and sell. So, Ma, ba't hindi ka mag-build and sell? Ayoko. Sabi niya, tagal ng ROI. Sabi ni Mami. Isip kami ulit, Ma, ba't di kaya, tal, mayaman naman siya. Gasolinahan kaya, Ma. Baka sakali, kailangan ng lahat ng tao ng gasolinahan So, ba't di kaya gasolinahan? Ewan ko kung ano nangyari yung asawa ko. Nag-advise kami sa kanya pag humihingi siya ng advice. Pero pag hindi nangihingi ng advice sa nanay ko, hindi ko pakikialaman, baka magalit sa akin. She's more on, very generous, very, very, very generous. Wow. Hindi na siya nakaipon. So right now, let's go to motherhood naman. When did you get married? 2004. 2004. Yes. Oh, nung sinabi mo kay mama na ikakasal. Actually, sir, ayaw nila ako payagan. Bakit? Kasi nga bata ako, di ba? I was 20 years old. And kilala ako ng pamilya ko bilang gaganyan-ganyan lang, happy-go-lucky and everything. Etong asawa ko, gusto na namin magpakasal. Parang wala pa kaming 6 months. So parang sira ulo ba? Parang hindi sila naniniwala sa akin. No? So ginawa namin, inuna namin ang bata. Ayaw nyo kami payagan, ha? Ayaw nila pumayag O, inuna namin ang bata. O, di wala na kayo nagawa. Pero gusto na ni Mami si Mickey, yung asawa ko. Kumbaga magiliw na siya sa asawa ko agad. So nung nakita nila may bata, nandyan na yung panganay ko. Kasi nga ayaw nila kami payagan. Ang mami ko, ang hindi ko maintindihan, atat na atat. Na? Matuloy ang kasal. Siya ang punong abala dun sa kasal namin. Nagpakasal kami ng civil. Si Mami, ang bahala sa bahay niya. Siya nagpaasikaso sa San Juan ng mga papeles and everything. Siya yung punong abala talaga sa lahat. Hanggang sa church wedding, she was with us the whole time. Nung nasabi ni mama mo nung ikakasal. Yun, pumayag siya agad. Kasi bukod sa nakilala na ni Mami yung pamilya ng asawa ko, siguro she felt like mapupunta ako sa mabuting pamilya. She was excited. Pero during that time, you were at the peak of your career at 20. Yes. Pero kasi, alam mo, ang ano ko nun, gusto ko magkaroon ng pamilya kong sarili. So, when I met my husband, parehas kami ng ng goal sa buhay. Ano? Pamilya. Oh. Yun ang gusto namin parehas. So, okay naman, magkasama pa rin naman kami. Ilan taon na tayo? 22 na. Grabe. Nakakalimutan ko na sa 22 years. Grabe. Pero syempre, lahat ng families, di ba, may mga challenges. Oo. Oo.
What would be one of the biggest challenges? Actually, sir, unang-una, nung namatay yung anak namin, 2005, no? Medyo, kasi bata pa rin kami. Nanganak ako ng 2004, nanganak ako ulit ng 2005. Okay. Sukob sila. Oo. Mabilis lang, okay? May pangalawa ko to na nawalan kami ng anak, no? Medyo naging challenging yun for us kasi we didn't know how to handle it. Dahil minsan pa yung panganay namin, baby pa, tapos nawalan kami ng pangalawa, no? So medyo nahirapan kami. Tapos after a year, meron ulit yung pangatlo ko. Dumating si Miska, andyan na siya. Kasabay niyang mga yan, around 2011, sir, naghirap talaga ang buhay namin. Why? Artista, pag walang kumukuha sa'yo, okay? Walang kumukuha sa'yo. Wala kang trabaho, wala kang negosyo, yari ka. Yung asawa ko, 9 to 5, yung kanyang work, no? Hindi naman mababa ang sweldo niya. But, what happened with us was, it was just enough Yeah. for the house to run. No, for the tuition fee and for the everyday, it was just enough. Walang pag-aartista, wala kami naging ipon dahil nga, bagets kami na kinasal and everything. Napakalaking challenge nun sa amin na hindi namin alam masyado. Teka, magkukulang ba tayo? Magkukulang ba tayo for this month? Yeah. Or medyo mahirap yun. Yeah. Oo. Alam mo guys, ito lang yan ang isang malaking pagkukulang ng mga nag-uumpisa. Kasi iba kayo pagka dalawa lang kayo eh. Kaya nyo talagang tustusan eh. Husband and wife lang eh. Groceries, lahat. Pero pag nagkaanak ka na, Iba na yun. una yung parang prenatal check-up. 'Di ba? Pagkatapos yan, pag manganganak na. Yes. 'Di ba? Either natural, okay. Ngayon, natural siguro mga 100,000 or 150. Tapos pagka sa private to pagka nag-CS ka, 250, to pataas. Oo. Tapos pag nanganak pa yan, meron pang 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1 na Saint Luke's turok. pa kami, Oo. And not only that, may diaper. Oo. 'Di ba? 1 year diaper, more or less nasa 25,000. Ang infant formula mo, more or less 1,000 plus a week. Aabot ka ng mga 70 to 80,000. Per Mahal. child. Per child. Oo, mahal ng gatas. So, kaya nga, kung hindi, guys, ito lang po. Pag hindi mo finactor in yan, 'di ba? Yung income mo, okay kayo nung nag-umpisa, isang bata, lalo na kung mag-aral yan. Nakikinig lang ako. Oo. Ganun. Hindi, dalawang bata. So, naiintindihan ko na talagang pag hindi tumaas yung income, Oo. kakainin ka talaga, magne-negative ka Nag-try talaga. kami, nagbenta kami ng, alam mo yung mga ice cream na may kasama ng freezer, mag-i-invest ka doon, tapos magtitinda ka ng ice cream. Naalala mo yun? Nagtinda kami noon. Siyempre, hindi naman kami sari-sari store sir, di ba? Bahay lang kami. So, medyo hindi siya mag-work. Kasi ang bata, bibili yan ng ice cream, doon na mismo sa sari-sari store. Magandang idea yun kung may tindahan ka. Lagyan mo ng freezer dito, di ba? Ganun. Hindi siya sasadyain. Oo, hindi para, saan ba yung dito? Wala. So, hindi rin siya nag-work. Okay, so paano nyo nalagpasan yung event na yung season na yun? Awa ng Diyos. Awa ng Diyos na lagpasan namin. Nagkaroon ako bigla ng show with GMA, no? Tapos tuloy-tuloy na siya. So, syempre, alam mo, yung pakiramdam na yun, iba yung feeling. During that time, di ba? Yung parang, ito guys ang artista, pag nagtrabaho ng isang araw, equivalent ng sweldo ng isang buwan o 2 buwan ng isang normal na kumikita. Oo. Malaki. Oo, pero yun nga, malaki nga, pero pag wala nga. Yes. Pero ang hirap mag-adjust. Ano yung feeling noon during that time nung talagang you're going to... Takot ka. Kasi may in-between eh. Diba? After this project, may in-between yan. Tapos saka pa lang ito. Ang pinakamaganda nga lang yan, sabi ko sa'yo, awa ng Diyos. After that event na nahirapan kami talaga sa buhay, nagkaroon ako ng show sa GMA. Sunod-sunod. Awa ng Diyos. Mamimili ka, GMA o ABS. Alin dito sa projects na to ang pipiliin ko. Nagkaroon ako ng ganun. Time na ganyan, no? Magkapatong na trabaho, sunod-sunod. But then, dahil nga hindi ako marunong mag-ipon, no? After the pandemic, dumating tayo sa kahit ang dami kong naipon na pera. Nagpandemya. Okay. Paano ka?
wala ka namang, ano gagawin mo? Pandemya. Anong next, ano niyan? Anong project? Eto, Patrick, sir. May problema tayo. Saan? Bipolar ako eh. Ha? Bipolar ako. May manic ako eh. Nagkaroon ako ng manic. Eto na lang ipon namin, no? Parang kalahating milyon. Yun na natira. After ng pandemya, may kalahating milyon na lang kami. Nag-manic ako. Ano ibig sabihin Manic episode. Merong manic depressive, di ba? Yun yung mababa yung energy mo, hindi ka makatayo ng kama and everything. Eto, mahirap. Yung manic ko, gastos. Gumastos ka. Ang naging mindset ko noon, ay teka, konti na lang yung pera. O, bibiling ko na yung gusto ko. Bili na ako ng gusto ko bago mawala ito. Grocery na tayo, madami. Bago mawala itong pera. Okay? Pagpagawa na tayo ng bahay bago maubos yung pera. Hanggang sa walang dumarating, hanggang sa naubos yung pera. Wala na naman. Naubos na naman, sir. Nag-buy and sell kami ulit ng sasakyan. And then, dumating ang live selling. Yun na yun. Yun. Live selling, kailan dumating ang live selling? Live selling, 2023. Nag-start ako. Si Ate Shay, Sheryl Reyes, ang Introduce. sa akin. Yes. Sabi niya, Matet, baka naman gusto mo, live selling tayo for Paragis. So, medyo challenging kasi medyo strict si TikTok sa Mga health claims. Yes, medyo maingat ka dapat sa bawat na sasabihin mo. Pero, nag-work. Okay naman po ako sa healthy na So, nag-live sell. After that, nagpabango na yata ako agad. Nagpabango na ako agad. So, dun sa pabango, medyo wala kang ingat dun. Pabango yun eh. Oo. So, dun nagtuloy-tuloy. Dun kami, actually sa TikTok, nakahanap ng magandang, Pagkakakitaan. yes, ang kita sa TikTok. Maganda po ang sweldo. There are several ways of earning sa TikTok. Ano yung ways na paano ko? Di ba? Kasi may PF, may professional Yes, fee. yes. On top of professional fee, may affiliate pa. Yes, commission. Oo. Kumbaga, tama? Yun yung namin doon. May sweldo, may commission. Yun siya. So, maganda. Oo. Maganda talaga. Guys, kaya nga ito para sa mga taong na nakikinig at nanonood, bibigyan ko kayo ng idea ng affiliate marketing. Ang ibig sabihin ng affiliate marketing, wala kang produkto, wala kang product. Ang gagawin mo lang, magpo-promote ka lang. Bumili ka ng produkto, promote mo lang, tapos nalagay mo lang yung yellow basket. Ang kagandahan, pag may umorder sa yellow basket mo, yung company mag-ship, magpapack, mangongolekta, tapos may commission. May commission. Maganda pa dito. Minsan, madalas. Noong nagsisimula ako sa TikTok, kinakapa ko pa yung ng TikTok. They give you free Product. free sample. No? So, wala ka talagang ilalabas. Kumbaga, meron kang ilan? 3%? May ganun eh. 3%, 5%. Yung sa akin nga, 20% eh. Yun. Yung Libro mo mga ba? libro ko, 20%. Ito na. Kasi meron kaming isang libro mo pa lang eh. Ando sa kotse eh. Bibili akong libro ni Seth. Hindi, mamaya. Sige. I-affiliate ko talagang mamaya na yan. Oo. Hindi, pero ito yun. Actually, several months ago, syempre, I follow you, I watch you, and then all of a sudden, na-bad trip ako. Ay, Na-trigger ba't ka talaga. na bad trip sa akin? Hindi, na-trigger Charis. ako sa habang nagla-live ka, may nag-comment na, bakit ka nalang nagbebenta ngayon, bla bla bla, kasi baka wala ka ng project. So talagang na-trigger talaga ako, tapos nga, naluha ka noon during that time. Can you Yes. tell us that moment? No, I was live selling. Oo nga. Okay lang naman. Nakita ko na yung comment niya eh. Mm. Wala ka ng project. Tapos, syempre, nagtitinda ako, sir. Madidistract ka eh. Yes, ang goal ko, parang nandun ako sa harap ng mga tao, binabayaran ng brand yung oras eh. Kailangan ko magtinda. Hindi para pansinin kita. Kaya lang, nung nakaganyan ako sa camera, pinapakita ko yung produkto, tinitinda ko. Lumabas, suplada yan, kaya iniwan ni Ate Guy. Doon ako, sumagot muna ako, oo nga, siguro nga. Sabi ko, kaya nga siguro. Sa paano ko, tinamaan ako doon. Doon sa pagtungkol na sa nanay ko. Iba na yun. Tirahin niyo ako kung anong gusto niyo sabihin. Okay lang yun. Pero, wag tungkol sa nanay ko. Kasi, respetuhin niyo naman. Bayad ng brand yung oras. Andun ako para magtinda. Ang problema, may nakunan ako. Kumbaga na screen record. Oo. Medyo sabi ko nga, yung attention na binigay sa akin that time, na
kawawa naman ako and everything. Hindi ko in-entertain. Ang dami yung gusto mag-interview. Ikaw lang yung Salamat. kinausap ko. Maraming gusto mag-interview sa akin that time. Ayoko na lang. Kasi ayokong i-entertain yung actually, napahiya ako dun sa na-screenshot ako. Mas napahiya ako dun sa na-screen record ako. Well, actually, gumawa ako agad ng reaction video. Sabi ko, kaya Matet, kung mapapanood mo man tong video na ito, I want to tell you, you are doing the right thing. Wala kang kailangang patunayan sa mga taong hindi naman tumutulong sa iyo araw-araw. Yung ginagawa mo ngayon nakaka-inspire. Sa totoo lang, maraming taong gustong magsimula pero nahihiya. Pero ikaw, hindi ka lang nagsimula. Pinanindigan mo. Kaya huwag kang titigil. Huwag mong hayaan na nakawin ang ingay ng ganda ng ginagawa mo. Parang, alam mo, ito lang, na-trigger talaga ako. Bakit? Kasi galing rin ako sa wala eh. And then, nung nag-aartista ako, hindi ko makalimutan to eh. Ang isa sa pinaka-ayaw ko sa pag-aartista, yung maghintay. Yung mag-iilaw, lilipat ng set. Minabayaran tayo para doon, di ba? Yun ang sinasabi nila. Yes, but the point is, it's a very unproductive time. So, ano ginagawa ko? Yung sasakyan ko, yung hood, sa likod, pag binuksan mo, produkto lahat yun. Pag during break time, nagbebenta ako sa artista, sa crew. Ng mga tinitinda ko. Bakit hindi? Kaya nga, during that time, yun Diba? nga, that was in the 80s and 90s. Lahat ng bentahan ko yung mga artista, talaga sila aga na bentahan ko lahat. Pero may isang artista nung nagsabi sa akin, Chinky, hindi ka ba nahiya? Sabi ko, bakit? Binibenta mo pati yung crew. Sabi ko, anong masama dito? Nagbebenta ako ng dishwashing liquid, kailangan naman nila. At least, hindi na sila pupunta ng tindahan, makukuha nila. Tapos may ano pa, hulugan pa. Oo. Ang tanong, sir, tanongin ko kayo. Asa na kaya artistang yun ngayon? Ay, hindi ko na. Kumikita pa kaya siya? Baka nakikinig sa podcast mo yun, sir. Nanonood sa YouTube mo. Siyempre, idol ka na niya ngayon, di ba? Kasi, maabilidad ka, madiskarte ka. Yun ang doon, yun ang maganda mo. Di ba, magtitinda, Miki? May pelikula ako, sir kung gagawin titinda ako doon. Titinda akong pabango doon. Oo. Alam mo, Kasi, guys, ito lang. If you're watching right now, and if you're selling, if you're promoting something, as long as it's legal and right, huwag mo dapat ikahiya. Alam mo, mas nakakahiya. Pag wala ka ng pambayad na kuryente at mapuputulan ka ng kuryente, mas nakakahiya yan. Alam mo, mas nakakahiya. Kung wala ka ng pambayad ng tuition fee at kailangan mo pumirma ng promissory note, mas nakakahiya yun. Alam mo, mas nakakahiya. Kung may mga nagkasakit sa mahal mo sa buhay na ospital, wala kang pambayad ng ospital, at mangungutang ka sa mga matapobreng mong kamag-anak at kaibigan, yan ang mas nakakahiya. So kung pipili lang tayo ng hiya, pumili ka na ng hiya. pagkakakita ang hiya. Oo. Di ba? Yes. Asawa ko po yun yung nagsasalita. Di ba? It's okay. Di ba? Yun lang, I just want to encourage you. As a matter of fact, the reason why I'm reaching out to you also is not for this interview. Gusto ko i-encourage ka na talagang super ako talagang humanga. Sir? Alam mo, yun yung problema ng mga karamihan na mga artista. Nahirapan sila mag-adjust and adapt. Yung parang pag may nakakausap tayo. Di ba? Dati, alam mo, sikat ako. Dati, ito yung binabayad sa akin. Yun, they always talk about the past. Pero nahirapan sila na mag-adjust sa reality. Yung sa present na kulang ang project, mahina ang project. Kailangan dumiskarte ka at mag-adjust ka. And if that is your way of adjusting, anong problema? Yeah, yung sinabi niyo kanina, it's really scary. Kapag ayun nga, inungungutang ka na and everything, di ba? Lalo na pinaka nakakatakot yan, sir. Pag wala ka ng ipapakain sa sir, naranasan namin yun. Medyo na-delay yung sweldo ng asawa ko nun. Walang pagkain eh. Natitira sa baba, oatmeal. Yun ang pinakain ko sa anak ko. Yun na lang, naiiyak talaga ako that time. Pag simula pa lang, para hindi ka malagay sa ganung sitwasyon. Lesson yan sa amin Para hindi ka malagay sa ganung sitwasyon na nakakatakot. No? Gawa mo ng paraan. Yun nga, maliit na pagtitinda, meron kang kinikita, kahit paunti-unti, may pumapasok. Just to give you a perspective, pag may nakikita kayong live seller, lalo na yung mga wala pang masyadong following, supportahan nyo naman. Yes. Grabe. Alam nyo, ang hirap mag-live selling. Hindi siya madali. Hindi po. Buong Kasi- katawan, sir. Oo. Buong katawan ko pagod. Pagkatapos, babig ko lang Oo. nagsasalita. Pero buo yan. Sabi ko sa'yo, patang-pata katawan ko Oo. pagkatapos. Kasi nagla-live din ako eh.
'Di ba? Pumipirma ako ng books, pagpapirma ko tapos may tapos papaliwanag mo paulit-ulit 'yan. Kasi every time na may pumapasok, kailangang i-engage mo. Pag nagtanong, kakausapin mo. So, hindi siya madali. So, ito naman, ano yung mga leksyon na right now, okay, nakaka-recover ka na, that's really good, I'm really happy. So, what are the lessons right now, money lessons na pwede mo nang gawin para maiwasan mo na yung mga mali dati? Siguro, ngayon, meron na po akong ginagawa na every time kikita kami, no, every time sa sweldo, hindi ko alam, sir, nahihiya ako sa'yo, Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko, pero ina-half ko yan. Kunyari, kumita akong 15,000, 7,500 dito sa panggastos namin. Yung 7,500 dun sa ipon. Laging, I always make sure na nakakapag-save, na nakakapag-ipon kami, pero hindi kami nawawalan ng panggastos din. Ang grocery, pambayad ng bahay, pambayad ng sasakyan, yung ipon hindi nagagalaw. Kasi takot ako na mangyari sa amin ulit yun. Yeah. Sige, ganito. No? Is it okay for me to use this opportunity as a coaching session? Opo, sir, please, sir. Hindi kasi ang mahalaga, guys, number one, mag-secure tayo ng emergency fund. Ang ibig sabihin ng emergency fund, yung buwan na nagastusin mo, tubig, kuryente, upa, lahat. Monthly mo, nasa 70,000 sample. Kailangan may naitabi ka at least 6 months to 1 year. Ang tawag doon, emergency fund. Ang general, 70,000 times 6, 420, or 12 months, 840,000. Bakit? Just in case, again, humina ang pasok ng pera, mayroon kang 6 months to 1 year na pwede kang itawid na hindi ka financially stressed. Okay, pwede mo i-invest din on something. Talaga. You cannot touch that, you cannot invest that. Dahil, kasi pag in-invest mo, paano kung bumagsak investment, naipit ka? You're gonna sell it at a loss. Panggastos lang talaga to. Yes, pwede mo Emergency ilagay fund. siya sa mga short-term na tinatawag natin na, like for example, e-banks. They give higher interest. Electronic banking, alam ko na. mga 3.5% to 5% or 8%. So, pwede siyang kumita na mas malaking interest. Doon mo na pwede ilagay. And then, ang goal natin talaga, guys, there are 5 levels of income. Okay? 5 levels ng income. Level 1, 2, 3, 4, and 5. Level 1, daily. Level 2, weekly. Level 3, monthly. Level 4, annual. When you say annual, may 1 year ka ng savings na emergency. Level 5, decade. Kahit 10 taong ka na hindi magtrabaho, okay kayo. Exactly. That's the ultimate goal. Pero 1, 2, 3, 4, 5, daily, weekly, monthly, annual, decade. Sa palagay mo, ano yung pinakadelikado? Guys, type kayo sa comment section. Ano yung sa palagay nyo, pinakadelikadong level of income? 1, 2, 3, 4, or 5? Ikaw, sa palagay mo. 1? Hindi. Hindi. Next. 2. Hindi pa rin. 3 na lang. Hanggang mahulaan natin, 5. Hindi. 2 na lang. Oh, shucks. 4. 1 na lang. 3. Yes, level 3 is the most dangerous. Bakit? Papaliwanag ko. Kasi sa level 1 and 2, isang kahig santo ka eh. Daily and weekly eh. Pag tumigil ka, wala kang kita bukas. Kung lingguhan ka, parang karpintero. Pag wala kang trabaho, next week, gutom ka na. So, everyone will do everything to get out of level 1 and 2. Sa level 3, 15 at 30 regular na income mo. Pag umabot ka na doon, yun ang problema. Nabibili mo na gusto mo. Nakakain mo ng gusto mo. Napupunta mo ng gusto mo. Nagiging komportable tayo. Oo. Yan, kanina pagbukas ko ng libro ni Sir, tinignan ko ulit na sa kotse pagka ganun. Komportable. Masyadong nagiging komportable. Naka-underline ang masyado, sobrang. Nakasulat doon. So, pag comfortable ka na, so parang okay na, may inaasahan naman ako, may papasok naman. So, hindi ka nag-ipon for 6 months to 1 year. And nung may nangyaring emergency, naubusan ka, huminaan, walang project. So, ano mangyayari? Mapipilitan ka, mangutang. Yes, Balik ka na naman sa level 1 and 2. So, pagkatapos noon, ayan na naman, may project na naman, nasa level 3 ka, ay, okay na ako. Pero hindi ka naman nag-push sa level 4. Wala kang 6 months to 1. May iikot ulit yung cycle. Kaya kung gusto nyo mawala sa financial stress, guys, kung ikaw nanonood sa episode na ito, from level 3, sikapin mo mag-level 4 ka. Yun nga, Sir, ginagawa namin. Kaso, ang pinaka-problema namin, we want to invest and we know that it's the right thing to do. But we are scared, no? I'm sure marami nanonood, takot din mag-invest. Saan ba dapat? Saan ba
kami, ang napili namin is real estate. Shout out sa mga tao na katulad nila Matet at sa kanyang asawa. Guys, kung if you need help and coaching with regards to that, okay, I'm willing to teach you and coach you. Okay, just type coach me sa comment section para malaman po namin. And Comment FYI, may free ako at saka meron din akong tinatawag na paid. Oo. Yung free kasi, syempre, para sa lahat yan. Yung paid, yung one-on-one coaching yan. Parang customized. Customization, oo. So, guys, if you want to go to the free, meron din. If you want to do the one-on-one, meron tayo special session. So, let's go back. Right now, ito lang yung parang advice ko before we go to the last part. I highly recommend na before you invest, save mo na ng 6 months to 1 year. Kung ang monthly expense mo ay 100K, kailangan may 600K ka o 1.2 Para lang million. may cushion. Yes. Merong pagka bumagsak ka, may Yes. sasalo. Oo, Yes, tama that's naman. the ultimate. Yun muna, wala mo ng travel, wala mo ng lahat. Yan muna, i-secure muna. Pag na-secure na yan, that's the time you can start other savings. Sinong naniniwala sa'yo na hindi mo makalimutan ng mga tao nung ikaw ay nasa... Alam mo, malalaman natin yung tunay nating mga kaibigan. Hindi sa panahon ng kasaganaan sa panahon ng kawalan. Sino ang mga taong naalala mo na who stood with you or stand with you? Sir, wala akong kaibigan. Wala po akong kaibigan. Masyado na. Kaibigan ko yung text ko ngayon. Wala akong ganun. Pamilya ko lang. Your husband, definitely. Yes. Asawa ko po, yan ang matinding nagtsatsaga sa akin everyday. And may panganay, no? She gives me advice. Believe it or not, she gives me advice. My third, she makes me very happy. She makes me laugh all the time. And my fourth child, she makes me feel loved. So, nung panahon na yan na dumating kami sa ganun, iyan sila, andyan para sa akin. And my brothers also. And my sister. Pamilya lang po talaga. And my niece, si Janine. Yan. Yung mga pamangkin ko po, my nephews. Yan lang. Galing. Family. Ano yung pinaka-greatest fear ni Matet? Mapariwaraho yung mga anak ko. Mapunta sa walang kwenta yung buhay nila. Yun yung ayoko mangyari sa kanila. At na-mention mo rin kanina na you're also afraid na becoming, babalik na naman. Yung wala na naman, di ba? Yes, yun po. Kasi nga, ako, sa akin, naranasan ko na yun eh. Ayos lang ako. Okay lang ho ako. Pero makaka-relate yung mga magulang nating nanonood dito. Okay lang ako eh, di ba? Wag yung mga anak ko. Yeah. Wag yung mga anak ko mahirapan. Yeah. Wag yung mga anak ko hindi makapag-aral, makakain na maayos. Wag. So yun yung fear ko. It's all para sa kanila. Kung anong gusto mong parang payo na pwede mong iiwan sa mga anak mo ngayon? Lagi ko sinasabi sa kanila, lagi ko naman sinasabi, magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kasi, alam nyo sir, ito, naanuhin ko rin yan nung nawalan kami, nung bumagsak kami, buong buhay, lahat bumagsak. Ang relasyon mo sa Panginoon natitira. Totoo. Ang relasyon mo sa Panginoon hindi magbabago. Ang relasyon, baka mas lalo pang tumibay. Kapag di ba, pagka nawawalan, pagka ano. Yun, tsaka maganda o pangit na nangyayari sa buhay mo. Praise God. Yeah. Showbiz or show mom? Show, ma'am. Oo, siyempre naman. Weirdest fan na na-encounter mo? Wait lang, weirdest fan. Hindi ko maalala. Talaga? Wala kang Wala akong maalala. Okay. Nung marami sa dots Oo. Dream role na hindi mo pa nagagawa? Gusto kong, yung may mental illness. Kumbaga may, yung parang kagaya ko or yung mga, basta nasa spectrum. Gusto kong matry naman. Sino yung nagpapatawa sa'yo parati sa buhay mo? Si Mishka, yung anak ko. Si Mishka. One thing you cannot live without? My family. Okay, great. Love or career? Love. Next naman. Ngayon, iipon... Love will keep us alive. Totoo ba yan, sir? Hindi! Gutom! Yeah. Alam mo, aanhin mo ang pag-ibig na wagas kung wala ka makakaing bigas. Yung books na lang, yung buong set, bibigyan natin. Siyempre. Yan. Babasahin natin yan, of course. Ito yung buong series na ito. Diary of Populubi, may ipon diary, may budget diary, may utang-free diary, may negosyo diary, and yayamanin. Grabe, yayamanin na si sir. Oo. Di ba? Ipon.
Oh, tapos ito yung pinaka-best. 10 utos para ang pera ay di Ay, nako, sir, kailangan ko to. Tatapusin ko na to mamaya, hindi ko na Oo. papatagalin. Hindi, kasi yung 10 utos po, mga kapatid, yan po ay mapiprevent yung mga money mistakes. Basa. Never start something you don't understand. Aha. Pag hindi mo naintindihan, huwag mo pasukan. Ito Number 2. na. Oh, ito na. Never borrow when you are starting your business. Yan yung sinasabi mo kanina. Yung nagsabi ako, manghihiram na kami. Kamo hindi. Pag ikaw mag-uumpisa ka ng negosyo na hindi ka pa, hindi mo pagamay, huwag kang mangungutang. At marami pa kayong mapupulot dyan. Oo, kasi kung isa-isahin natin to, magiging pelikula to. 3 hours na movie. So, Miss Matet, paano ka makukontak? Saan ka makukontak? TikTok, and then I have Mrs. Matet po ako dyan. MISIS. Matet. Ganon. Tapos meron din po akong Facebook page. Matet lang po ang nakalagay doon. And of course, may andyan sa mga page na yan yung email ko naman if they want to Get in collab, touch. Yeah. or yun. Doon po nag-i-email usually. So guys, there you have it, Miss Matet. Thank you, sir. Oh, Mrs. Matet. Yes, Mrs. po talaga. Mrs. Matet, yeah, thank you very much. Kung kayo ay na-inspire kayo sa episode na ito, I just want to encourage you, type inspired in the comment section, and please also, pakisulat lang kung ano yung mga life lessons ang natutunan nyo kay Mrs. Matet. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. I think, parang naisip ko na siguro. Hindi, naisip ko na siguro, bilang panganay siguro, ever since kasi parang, ang hirap lang magpakita ng weakness in front of your family because minsan papasok ka na lang siyempre sa loob ng, minsan sa banyo or, sa totoo lang ko yan nung namatay yung father ko. Hindi ko kagad Bago ang tagumpay, may kwentong di mo alam. Pera at buhay, ito ang tunay na usapan.